Panghuling chapter. Nakagat ko ang aking ibabang labi. Paano ko ba naman kasi sasabihin na kaya ako naiinis ay dahil sa panaginip na iyon? Imbes na sabihin sa kanya iyon ay ngumiti na lang ako at niyakap siya. Paulit-ulit kong ipinaliwanag sa kanya na wala lang iyon, na hindi dapat siya mag-aalala. Luis. Napalingon ako sa kanya habang ikinakabit ko ang lock ng aking seatbelt. Pagtingin ko sa kanya saka ko lang napansin na mukhang kanina pa siya nakatitig sa akin. I know this is just a random question but, his voice trailed off. Napayuko siya sandali at mayroong kinuhang maliit na bagay sa bulsa ng kanyang coat. Will you marry me? Aniya saka maingat na iniharap sa akin ang isang singsing. It's as if every single thing stopped moving. Hindi ko alam kung anong i-react ko sa sinabi niya dahil nabigla talaga ako. Marahan akong tumawa. Frank yan. Tanong ko sa kanya. Pero dahil napakaseryoso ng kanyang mukha ay umayos na rin ako. You're asking me to marry you. Paglilinaw ko sa kanya. Tumango naman siya. I'm sorry if it happened randomly. I've been thinking to do it properly pero kasi ilang gabi na akong hindi pinapatulog nito. I feel like I need to do it right now. This ring has been here for almost a month. Mataman lang akong nakamasid sa kanya habang pinapakinggan ang kanyang sinasabi. Doon ko naramdaman ang unti-unting pag-iinit ng palibot ng aking mga mata. He's still explaining, pero hindi ko na yun pinakinggan. Inalis ko ang pagkakakabit ng seatbelt ko at mabilis na tinawid ang pagitan ng aming mga labi. Alam kong nabigla siya sa ginawa ko kaya naman lumayo ako sa kanya ng bahagya. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang pisngi at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Oo, pakakasalan kita, nakangiting sagot ko. Alam mo hindi ko maintindihan kung bakit palagi mo na lang akong sinasama sa mga meetings mo. Hindi ba pwedeng pass muna ako ngayon? Reklamo ko saka mabilis na nagtalukbong ng kumot. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Troy. Nakaupo ito sa dulo ng kama ko. Kanina pa ako nito kinukulit na samahan siya na magtungo sa Batangas para sa isang client meeting daw. Sinong niloko niya? Araw ng linggo may client meeting na magaganap. Lokohin niya na ang lahat, huwag lang ako na inaantok pa. Tanghali na inaantok ka pa. Kakapanood mo yan napanguso naman ako sa ilalim ng kumot. Alam na alam talaga niya ang ginagawa ko kapag gabi. Paniguradong kapatid ko na naman ang nagsumbong. Wala talagang magawang matino yung lalaking iyon at pati ginagawa ko ay binabantayan pa. Inis na bumangon ako sa kama at binato siya ng unan. Maintindihan ko kung weekdays mo ako guguluhin, pero linggo ngayon Troy. Utang na loob naman. Puno ng paghihimutok kung saad. Tumingin lang siya sa akin habang hawak ang unan na tumama sa kanyang likuran. Siguro ay nag-isip siya kung ibabato niya iyon sa akin pabalik. Dati-rati kasi ganoon siya sa akin. Kapag may ginawa akong hindi maganda sa kanya ay gagantay siya. Sinaman ko siya ng tingin. Ano ha, gagantay ka? Paghahamon ko sa kanya. Mataman lang siyang nakatitig sa akin. Maya-maya ay bamantong hininga siya at saka marahang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti sa akin. Hindi kita gagantihan. Bakit ko gagawin iyon sa'yo? Mahal kita. Napanguso naman ako sa kanya. Kung mahal mo ako, hindi mo ako pipilitin sa bagay na ayaw ko. Marahan siyang tumawa sa sinabi ko. Alam ko yan, linya yan ng character sa movie na napanood mo ano. Pinaningkitan ko siya ng mata kaya Norman lumayo na siya sa akin. Mabuti at alam niya kung ano ang gagawin. Marahil ay takot na rin siyang maampas ulit. Naranasan niya na kasing maampas noong nakaraang araw. Please, Luis, kailangan kitang isama. At bakit naman? Anong maiaambag ko roon? Malaki ang maiaambag mo roon, dahil sina Richard ang client natin. Hindi sila papayag na hindi ka kasama. Request ni Eunice na sumama ka dahil hihingin niya raw ang idea mo sa bahay na ipapatayo nilang mag-asawa. Kumunot ang noo ko. Hindi ba ay may bahay na sila? Umiling naman si Troy. Luis, baka nakakalimutan mong sa hotel sila nakatira. Iba pa rin yung totoong bahay. Napanguso naman ako. Kung sa bagay, may point si Troy roon. Kailangan talaga iyong mayroong sariling bahay. Kahit ako rin naman siguro kapag nagkaroon na ng sariling pamilya, gusto kong magkabahay na rin kami ni Troy. Kami kaya kailan magpapagawa ng bahay namin? Ipinaalam mo na ba ako kay mama? Tanong ko habang nagbibihis.
Kaakyat niya lang muli sa kwarto ko dahil hindi naman niya ugaling hintayin ako rito habang naliligo ako. Paniguradong nagdaldalan sila nina Mama at Chase sa kusina. Nakasanayan na nilang gawin iyon. Oo, pumayag naman. Basta raw mag-iingat tayong dalawa. Tumanggo naman ako sa kanya. Nang mahirapan ako sa pagzizipper ng damit ko ay tinawag ko siya para matulungan ako. Agad naman siyang lumapit at inayos ang pagkakasara ng zipper ng damit ko sa likuran. Dahil nasa harapan kami pareho ng salamin ay hindi ko naiwasang mapatingin sa aming dalawa. He was holding my shoulders as he gave me a glance on the mirror. Again, napansin ko na naman kung gaano kaguwapo ang tatay ng magiging anak ko. Crush mo na ako niyan. Nakangising tanong niya. Agad naman akong umirap at hinawi ang kanyang braso na nakahawak sa balikat ko. Asa ka? Wey, bakit? Hindi mo talaga ako crush. I scoffed in front of him at saka pinimiwangan ko siya. Hindi kita naging crush, Troy. Huwag kang ang feeling dyan. Pinanangkita niya ako ng mata. Yung tipong parang bang nang aasar. Inis naman na tinabig ko siya sa daraanan ko para makuha yung bag ko sa cabinet. Hindi mo ako naging crush kasi love mo ako agad. Humugot ako ng malalim na hininga at pagod na bumaling sa kanya. Talaga bang hindi ka titigil? Ay lalaban mo talaga yan ha? Tumanggo naman siya sa akin. Lumapit ako sa kanya at iniangat ang kamay ko. Walang sabing pinitik ko ang kanyang noo. Agad naman siyang nagreklamo sa akin na masakit daw. Napahawak pa siya roon at agad na nagtungo sa salamin para tingnan kung anong resulta ng ginawa ko sa noo niya. Kapag nabawasan ang kaguwapuhan ko sa ginawa mo. Ano? Ano ha? Taas kilay kong tanong sa kanya. Wala. Ikaw rin naman ang malulugi kapag pumangit ako. Aniya sa kalamabi. Hindi ko talaga maintindihan kung 28 na ba't alaga itong lalaking ito o isang bata na sumapi sa katawan ng 28 years old na lalaki. Panay ang bulong niya hanggang makarating kami sa labas. Pagpasok niya sa driver's seat at agad niyang tinikom ang kanyang bibig. Masama na kasi ang tingin ko sa kanya sa mga oras na iyon. Kapag hindi pa talaga siya tumigil ay baka talagang mag-walk out na ako at hindi siya samahan sa client meeting niya. Hindi ka ba nagugutom? Tanong niya sa akin nang makalabas kami ng Metro Manila. Mabuti naman at nagtanong ka. Akala ko ay mabubulok na ako rito sa isang tabi habang nagdadasal na sana ay tanungin mo ako kung nagugutom na ba kami ng anak mo. Ngumiti naman siya ng alanganin sa akin. Nang may madaanan kaming fast food chain ay nag-take out siya ng pagkain. Ayoko kasing lumabas ng sasakyan dahil mainit kung maglalakad pa kami papunta sa loob nito para kumain. Okay na ba iyan sayo? Tanong niya nang iabot sa akin ang 2 super meal na pinabili ko. Nakangiti akong tumanggo sa kanya. Sigurado kang kaya mong ubusin iyan? Muling tanong niya. Tumanggo naman ako ulit. Mukha yatang minamaliit niya ang kakayahan kong kumain Sa totoo lang, kulang pa ito. Hindi mo ba alam kung ilang araw kong pinagdasal na sana makakain na ako ng Chicken Joy? Nakanguso kong sambit. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin para nabilhan kita? Yumuko naman ako. Busy ka kaya? Hindi naman ganoon kasama ang ugali ko para hindi isipin na mas kailangan mong unahin ang pag-aasikaso sa kumpanya mo no. Nang bumaling ako sa kanya ay nakita ko siyang nakangiti habang ang paningin ay nakabilang sa manibela ng kanyang sasakyan. Hoy! Okay ka lang dyan? Ha? Oo, nakangiti niyang sagot. Halos ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin naaalis ang ngiti sa kanyang labi. Huwag mo sabihing nababaliw ka na. Puna ko sa kanya saka agad sa manok na hawak ko. Umiling naman siya. May mga pagkakataon lang talaga na hindi ako makapaniwala na tayo rin pala talaga ang magkakatuluyan. Inirapan ko siya. Hindi ka sure. Malay mo takbuhan kita sa araw ng kasal natin. Sabi ko na dahilan para sumimangot siya. Joke. Bawi ko. He just gave me an eye roll bago muling pinaandar ang sasakyan. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga siya tatakbuhan. Napakaswerte ko na nga dahil yung taong makakasama ko habang buhay ay matagal ko nang kilala at matagal niya na rin akong kilala. Hindi na kami mahihirapang intindihin ang isa't isa kapag nagkaproblema na kaming dalawa kapag mag-asawa na talaga kami. Habang bumabiyahe ay panay lang ang kain ko ng kanyang binili. Hindi ko alam kung bakit gutom na gutom ako. Mukhang tama ang hinala kung kulang itong binili niya. Dahil sa Batangas lang naman kami pupunta ay hindi ganoon katagal ang aming biyahe.
Hindi kami inabot ng gabi sa daan. Nandito na tayo. Saad niya nang pumasok ang sasakyan sa isang secluded na daan. Nagpalinga-linga ako sa paligid para tingnan kung may mga kabahayan doon pero wala gaano. Mayroong ilan pero hindi pa ako sigurado kung may tao bang nakatira. Ang daan ay unti-unting naging buhangin kaya kinailangan naming huminto roon at maglakad hanggang makarating ng entrance gate. Sigurado ka bang dito tayo pupunta? Akala ko ba makikipag-usap tayo kina Richard at Eunice ngayon? Magkasunod na tanong ko sa kanya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad na para bang hindi narinig ang sinabi ko. Inikot kong muli ang aking paningin sa paligid. Nang makapasok kami sa gate ay saka ko lang napansin ang dagat sa hindi kalayuan. Troy, sure ka bang dito tayo pupunta? Mukhang private property ito eh. Baka makasuhan tayo. Napahinto siya sa paglalakad at hinawakan ang kamay ko. Lang minuto pa kaming naglakad hanggang makarating kami sa isang malaking rest house na mukhang gawa sa Nara. Halatang napakatibay ng bawat haligi nito. Nang pareho na kaming nakatingin sa entrance nito ay naramdaman ko ang kanyang marahang pagpisil sa aking kamay. This place will be our home soon. Dahil hindi ko nagets agad ang kanyang unang sinabi ay napabilang ako sa kanya. What? Anong ibig mong sabihin? This place? Aniya sabay turo sa kahabaan ng linya ng kinatatayuan ng bahay, pati ang karagatan. Itong lugar na ito ang magiging tirahan natin bilang isang pamilya. Unti-unting nanlaki ang aking mga mata nang ma-realize ko ang nais niyang iparating. Sa'yo to. Binili mo ito. Gulat kong tanong sa kanya. Tumango naman siya sa akin. Surprise! He opened his arms and invited me for a hug. Pero imbes na tumakbo at yamakap sa kanya ay tumakbo ako agad patungo sa tabing dagat. Hindi ito kasing puti ng buhangin sa Nakpan Beach pero maganda pa rin ito. Maangin ang paligid kaya may mga malalaking alon na humahampas sa dalampasigan. Hindi ko maiwasang mapangiti habang iniikot ang aking paningin sa paligid. I can't believe that he bought this place for us. Nang bamaling ako sa kanya ay doon ko lang napansin na nakasimangot siya. Tumakbo ako patungo sa kanya at mabilis siyang niyakap. Naramdaman ko naman ang pagpulupot ng kanyang braso sa aking baywang. I love you so much, Loyus. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling mawawala ka sa buhay ko. Marahan akong lumayo sa kanya para pagmasdan ang kabuuan ng kanyang mukha. I cupped his face using my hands and leaned closer so I can kiss him. I love you. Mahal na mahal din kita, Troy. Muli ay naglapat ang aming labi habang dinadama ang lamig ng paligid. Bigla naman akong napatigil sa paghalik nang biglang may maalala. Akala ko ba makikipagkita tayo kina Richard? Nagkibit-balikat naman siya at saka alang-inang ngumiti sa akin. It's a prank. Dahil sa sinabi niya ay agad ko siyang pinalo sa kanyang braso. Kung hindi pa siya tumakbo palayo sa akin ay hindi pa siya makakaiwas. Mapanakit ka, Luis, reklamo niya habang patuloy pa rin sa pag-iwas sa mga hampas ko. Talagang masasaktan ka kasi siraulo ka. Sus, if I know kinilig ka naman sa surprise ko, mayabang at proud na proud pa niyang sabi. Ganun. Mabilis akong tumakbo patungo sa kanya para hampasin siyang muli pero magaling siyang umiwas. Tama na baka maging runner iyang anak natin titakbo mo. Lumapit na siya sa akin at muli akong niyakap. Let's stop and rest here for a while, aniya sa kahinalikan ng aking noo. Pwede ba tigilan mo yang kakainom ng tubig, saad ni Mama sabay hablot sa akin ang aking hawak na vacuum flask. Narito kami ngayon sa sala. Hinihintay namin si Troy at ang mga kapatid niya dahil pupunta kami ngayon ng hospital para magpa-ultrasound ng gender ni baby. Hindi ko nga alam kung anong trip ng pamilya ko dahil nais nilang sumama. Akala yata nila ay attend kami ng fiesta. Mas bihis na bihis pa ang nanay at kapatid ko kaysa sa akin. Maakin na yan. Ilinom ako eh. Sinimangutan ako nito at mas lalo pang inilayo sa akin ang flask na hawak niya. Hindi advisable na uminom ng tubig kapag magpapa-ultrasound. Gusto mo bang tubig lang ang makita sa tiyan mo mamaya? Napanguso naman ako sa sinabi ni Mama. Ang totoo niyan ay kinakabahan ako ngayon. Dahil pang 5th month ko na ngayon, mas malaki na rin siya kumpara sa normal. Noong ipinaalam namin ang tungkol sa pagbubuntis ko sa lahat ay mas lalo itong naging visible. Pati yata yung baby sa loob ay proud na proud sa kanyang sarili.
Ready na ba kayo? Tanong ni Troy pagkapasok niya sa loob ng bahay. Agad namang tumayo sina mama at ang kapatid ko. Nauna nang naglakad palabas ang mga ito. Pero bago pa tuluyang makalabas si Chase ay nahawakan ito ni Troy sa braso. Lumapit siya kay Chase para bamulong. Nakita ko namang tumanggo ang kapatid bago ito naglakad papalabas. Okay ka lang. Nagangat ako sa kanya ng tingin at marahang umiling. Marahan niyang kinuha ang kamay ko at inalayan ako na tumayo. Kinakabahan ako, pag-amin ko sa kanya. Napatitig naman siya sa akin nang marinig ang sinabi ko. Maya-maya ay unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Pinagtatawanan mo ba ako? Inis na tanong ko sa kanya. Agad naman siyang umiling. Halatang pinigilan din niya ang kanyang sarili nang umiti. Pinanangkitan ko siya ng mata kaya naman agad siyang umatras. Alam niya na kasi ang susunod na gagawin ko kapag hindi pa siya lumayo sa akin. So, bakit ka nga kinakabahan? Tanong niya nang muli siyang lumapit sa akin. Napalabi ako at saka marahang yamakap sa kanya. Paano kung hindi lalaki ang anak natin? Di ba gusto mong magkaroon ng anak na lalaki? Ha? Saan galing yun? May sinabi ba akong ganoon? Napatingin ako sa kanya. Bakas ang pagkagulat sa kanyang hitsura. Oo di ba? Noong tinanong kita minsan kung anong mas gusto mo, ang sabi mo lalaki. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at tinitigan ako sa mata. Baka nakakalimutan mong may pahabol din akong statement after noon. Ang sabi ko, kahit anong gender ng magiging anak natin, ayos lang. Ang mahalaga ay mapalaki natin ito ng maayos at puno ng pagmamahal. Walang kaso sa akin kung babae o lalaki, Luis. Huminto siya sa pagsasalita at marahang hinaplos ang aking pisngi at hinalikan ako roon. Huwag ka ng kabahan. Tumanggo naman ako sa kanya. Paglabas namin ng bahay ay ako na ang nagsara nito. Pagsakay namin sa sasakyan ay nagtaka ako kung bakit wala roon sina mama. Baka nagtataka ka, doon ko sila sa sasakyan ni Rie sumakay. Nauna na sila sa hospital. Hindi ko naiwasang mapalang. Kahit kailan talaga, sila pa talaga ang excited kaysa sa akin. Kung sa bagay last week pa yata nila ako kinukulit tungkol sa pagpapatingin ng gender ng baby. Ang kaso, hindi namin maharap ni Troy dahil marami kaming tinatapos na trabaho sa kumpanya. Ngayon naman ay Sabado at araw dapat ng aming pahinga ng kulitin kami ni Mama. Hindi na rin kami katanggi. Hiling niya kasi talaga sa amin na malaman ang gender ng bata sa loob ko bago kami ikasal ni Troy. Tungkol naman sa kasal, napagdesisyonan naming sa huwes muna kami magpakasal. Kapag naisilang ko na ang anak namin saka kami magpapakasal na simbahan. Pinagalitan pa nga kami ni Mama nang malaman ang desisyon namin. Dapat daw ay nagkukonsulta muna kami sa ibang miyembro ng pamilya para naman daw may alam sila. Wala naman akong ginawa kundi iripan si Mama noong mga oras na iyon. Napaka-demanding, akala mo naman ay siya yung ikakasal. Excited talaga si Tita No. Bumaling ako kay Troy, lang beses ko bang sasabihin sa'yo na masanay ka nang tawagin siyang Mama. She's going to be your mother soon. Kaya dapat subukan mo nang tawagin siyang Mama. Nakangiti siyang tumanggo-tango sa akin. Opo, Master. Nang malapit na kami sa hospital ay huminga ako ng malalim para alisin ang kabang nararamdaman ko. Hindi naman ako masasaktan sa ultrasound alam ko. Dahil ilang beses na akong nanonood ng video sa YouTube kung paano ito gawin. Kinakabahan lang ako sa magiging resulta. Kabado na excited. Paghinto ng sasakyan sa parking ay lumabas agad si Troy para umikot at pagbuksan ako ng pinto. Let's go! Walang gaanong taong pumapasok sa hospital noong oras na iyon. Tahimik at payapang maglakad sa paligid. Pero nagbago ang isip ko nang makita sina Mama na naglalakad palapit sa amin. Kasama niya sina Chase, Rie at Rio. Para tuloy silang isang pamilya na may bibisitahing pasyente sa hospital. Ah, ma'am sino pong hanap nyo? Sinong pasyente po? Pang-aasar ko sa kanya. Lumapit naman siya sa akin at pinitik ang noo ko. Agad naman akong napahawak sa noo ko at bumaling kay Troy. Nagpapaawa ang hitsura ko nang bumaling ako sa kanya. At dahil mahal na mahal niya ako ay agad naman ako nitong niyakap. Kita mo, hindi naman gaanong nasaktan, ang lakas mag-inarte. Muli akong bumaling kay Mama at walang sabing pinitik ko ang kanyang tainga. Aray, reklamo niya, dinilaan ko naman siya.
Kita ko ang galit sa kanyang hitsura kaya naman agad akong nagtago sa likuran ni Troy. Hanggang sa makarating kami sa opisina ng 0B ko ay malayo ang distansya ko kay mama. Baka kasi bigla niya nalang hablutan ang buhok ko. Si Mr. lang ho ang pwedeng permasok. Ang iba po ay dito na lang sa labas maghintay, saad ng assistant ni Doktora. Bago kami pumasok sa loob ay kumaway pa ako sa kanila. Bakas ang pag-aalala sa kanilang mukha. Narinig ko pa ang kapatid ko at si Rio na nag-cheer. Nako, makthang kinakabahan si Mommy nakangiting sambit ni Doc bago ito nagsuot ng face mask. Inasikaso ako ng isang nurse. Pinagpalit ako nito ng damit at paglabas ko ay agad naman ako nitong inalalayan na magtungo sa kama para humiga. Mukhang nagpapabibaw na si Baby Lumaki siya kumpara noong nakaraang buwan. May mga komento at paalala si Doktora habang inaasikaso ang mga gagamiting apparatus. Panay naman ang tango ni Troy. Seryosong seryoso rin kasi ito sa sinasabi ni Draw. Hinga ka munang malalim, Luis. Ginawa ko naman ang sinabi ni Doc. Ilang sandali lang ay naramdaman ko na ang malamig na gel-like liquid na ipinahid sa aking tiyan. Sinundan naman ito ng paggalaw ng apparatus na hinahagod ni Doc sa ibabaw ng tiyan ko. Hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya dahil masyado akong nakafocus sa kung anong resulta ng ultrasound. Oh, now I'll understand why it's getting so big, saad ni Doktora. Nakita kong napatayo si Troy at naglakad patungo sa monitor. I don't understand, Doc, saad niya kay Doc. Dinig ko rin ang kaba sa kanyang boses. Ang kanyang kamay ay panay niyang ginagalaw na parabang nangangalay ito. I've never seen Troy becomes like this. Ngayon lang. Nakangiting bumaling sa akin ang Doktora. I'm amazed that you're conceiving twins, Luis. My mind went blank for a moment. Nang mapabilang ako kay Troy at nakita kong maluha-luha na siya ay doon na tuluyang kumawala ang luha sa aking mga mata. Oh, bakit kayo umiiyak dalawa? Hindi ba dapat masaya? Tanong ni Doktora. Natawa naman ako. Lumapit sa akin si Troy at hinalikan ang noo ko. Tears of happiness ito, Doc, sagot naman niya. I'm sorry Eiffel can't see the gender of the twins. Magkaharapan kasi ang posisyon nila ngayon at tago ang kanilang genitals kaya hindi ko makita. Balik kayo ulit sa sunod na buwan para tingnan natin kung may pagbabago sa kanilang posisyon. Maybe we can see then the gender of your kids. Congratulations! Maging ang mga assistant ni Dra ay tuwang-tuwa sa resulta ng test. Bihira lang daw kasing magkaroong ng pasyente ang OB ko na twin ang dinadala. Nagbihis akong muli at saka doon na kami lumabas. Nang makita kami ni na Mama ay agad na tumayo ang mga ito at tinanong agad ang resulta ng ultrasound. Pero syempre, hindi muna agad namin sinabi. Kain muna tayo sa restaurant. Tutal minsan lang naman tayo magkakasama lahat, sabi ni Troy sa kanila. Pumayag naman ang mga ito. Habang kumakain kami ay umalis sandali si Troy. Pagbalik nito ay may dala na itong dalawang small-sized na cake. Isang pink at isang blue. Ria's eyes narrowed at Troy. Marahil maging ito ay naiinis na rin dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin namin sinasabi sa kanila ang result. Ano namang pakulo ng cake na ito? Tanong niya. Napahinto tuloy sa pagkain sina Mama, Chase at Rio. Ngumiti naman si Troy sa kanila. Ito na ang sagot namin sa tanong nyo. Tumaas ang kilay ni Rie. Bakit dalawa? Tanong nitong muli. Ngumiti lang sa kanya ang kanyang kuya. Maya-maya ay biglang naitakip nito ang kanyang palad sa kanyang bibig. Nanlaki rin ang mga mata nito dahil sa gulat. Oh my gosh! Are you two will be having twins? Nagkatinginan kaming dalawa ni Troy bago bumaling sa kanyang kapatid. Sabay kaming tumango ni Troy sa kanila. My mom was shocked. Maging ang kapatid ko at si Rio ay hindi makapagsalita nang malaman nila. And then after a minute saw Mama crying. Kaya pala ito bahagyang tumagilid para hindi namin makita ang kanyang reaction. Tumayo naman ako para lapitan siya. Why are you crying, Mama? Naiiyak ko na ring tanong. Hinawakan ni Mama ang kamay ko at dinala iyon sa kanyang pisngi. Masaya ako, anak. Masaya ako para sa inyo ng best friend mo na magiging asawa mo at magiging tatay ng mga anak nyo. Masaya ako sa kinahinatnan ng pagsasama nyo sa mga nakalipas na taon. Bumaling ako kay Troy at saka ngumiti sa kanya. Lumapit siya sa amin at kinuha ang isang kamay ni Marna para hawakan ito.
Okay lang po ba kung magmula ngayon ay tatawagan ko kayong mama? Mahinang natawa si mama sa kanyang tanong. Matagal ko nang hinihintay na tawagin mo akong mama, Troy. The two of us hugged her. Maya-maya ay nakisali na rin ang tatlo sa amin. Ngayon na ba kayo mamimili ng mga gamit ng kambal? Tanong ni Rie pagkapasok niya sa working area namin ni Troy sa bahay namin. Napangiti ako nang makita siya. Agad akong tumakbo patungo sa kanya para salubungin siya. Whoopsie, be careful Ate Luis, saway niya sa akin nang makitang nagmamadali ako patungo sa kanya. Hindi ko pinansin ang kanyang sinabi. Ngumiti lang ako at mabilis siyang niyakap. It's been 2 months since I last saw her. Masyado kasi siyang busy sa law school and schedule is so tight kaya naman bihira siyang makadalaw sa amin dito sa Batangas. Nang kumalas ako sa kanya sa pagkakayakap ay agad kong hinawakan ang kanyang pisngi. Namamayat ka, Ri. Tumawa naman siya, "Wasn't that great?" Lahat kasi ng mga friends ko noon, they kept on telling me that I'm getting chubby. Hindi ko naman akalain na law school lang pala ang makakapagpapayat sa akin. If isang nuit liar, dapat noon pa lang talaga, pumasok na ako kahit na ilang beses akong pagbawalan ni kuya. Aniya. Tumawa naman ako sa kanyang sinabi at saka naglakad na pabalik sa table kung saan naroon ang bag ko. Pagdating ko sa lamesa ay agad naman akong napahawak sa tiyan ko nang makaramdam ako ng mahinang pagsipa roon. What happened, ate? Rie asked worriedly. Umiling naman ako. Your niece and nephew? I don't know which of the two just kicked. She sighed. Honestly, I didn't know how you two did it. How can you do it? I mean ang hirap kayang makabuo ng kambal na lalaki at babae. Isn't that a rare thing? Nagkibit-balikat lang ako. Umupo naman siya sa sofa habang inaayos ko ang mga gamit na dadalhin ko. Today we are going to buy the things needed for the twins. Ngayong month na kasi ang due ng pregnancy ko. Actually, itong pagbili namin ng mga gamit ay dapat noong nakaraang buwan pa. Hindi lang namin maasikaso ni Troy dahil sa dami ng trabaho sa kumpanya. Of course we need to do our job first dahil may mga umaasa sa aming mga empleyado. Hindi naman ganoon kadaling mag-handle ng kumpanya kaya tinatulungan ko siya kahit ilang beses niya na akong pinagalitan at pinagsabihan na dapat nananatili na lang ako sa bahay. As a person who is working for her whole life, parang napakahirap na hindi magtrabaho sa isang araw. I just can't stand seeing myself lying in bed for the whole day. Yes, I could do that pero hindi lang talaga sanay ang katawan ko kaya lahat ng ginagawa ng asawa ko ay tinutulungan ko siya. I also think that I'm a big help especially when it comes to company decisions. Feeling ko talaga pag lumabas yang mga anak niyo, workaholic din ang mga iyan. Feeling ko, kailangan mo nang tumayo riyan dahil aalis na tayo. Saad ni Troy sa kanyang kapatid pagkapasok nito sa working room. Lumapit siya sa akin para kunin ang bag na dadalhin ko. He carefully caressed my tummy and kissed me on my cheeks. Nang makita iyon ni Rie ay napairap na lamang ito, kailan ba ako masasanay na ganyan na kayo ka-sweet? Samantalang dati nagbabatuhan pa kayo ng kaldero. Natawa akong muli habang si Troy ay sinaman ng tingin ang kanyang kapatid. Nginisihan lang siya ni Rie saka ito tumayo at nauna nang lumabas. Nakasunod lang kami ni Troy sa kanya. The thing is, kaya narito si Rie because she has to drive us from Batangas to Manila. Unexpectedly, nagkaroon ng sira ang sasakyan ni Troy habang narito kami sa bahay namin sa Batangas. It's hard for him to find someone na mag-aayos ng sasakyan niya dito sa Batangas lalo na at wala kaming gaanong kakilala rito. So he has to call for someone to pick it up here. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin ang nakausap niya kaya iniwan na lamang niya sa helper ang note para sa mag-aayos. Panigurado kasing hindi kami makakauwi mamaya dito sa bahay dahil ilang araw na ring kinukulit ni Mama si Troy na doon daw muna kami kahit isang linggo sa kanila. Since maingat sa pagdadrive si Rie, inabot kami ng ilang oras sa biyahe. Troy wants to take over in driving pero tinanggihan ni Rie dahil alam niya kung gaano ito kabilis magpatakbo ng sasakyan. Saan ko ba kayo ibababa? Tanong nito. In the nearby mall. And also, don't forget to tell Rio to bring me my extra car in the garage. Maghihintay kami rito. We'll just go shopping. Tumango naman si Rie. Copy that boss.
Anything else for the Grandmaster? Wala na. Tahimik lang ako at nakamasid sa magkapatid. I can't help but to admire their features. Talagang masasabing galing sa isang mayamang pamilya. Their physique and everything were just so great. Lalo na si Rie. Ang laki ng kanyang pinagbago. Her look is getting better and better day by day. Bago ito umalis ay nagpasalamat naman si Troy sa kanyang kapatid. Are you sure you can walk? Nakataas ang kilay ko nang bumaling ako sa kanya. Bakit? Mukha ba akong payle? Hindi naman ako paralyzed. What makes you think I can't walk? Ngumiti naman siya sa akin ng alanganin. Nagtatanong lang ako. Depensa niya naman sa kanyang sarili. Nag-ikot-ikot kami sa paligid bago dumiretso sa kiddie wear area. Habang namimili kami ng mga gamit ay panay ang kulit sa akin ni Troy na bumili raw kami ng pink at blue ng feeding bottle. Dahil hindi ako makawala sa kakulaitan niya kaya naman pumayag na ako. After we finished buying infant clothes and everything, nagpaalam ako sa kanyang magtutungo sa kabilang part ng mall, sa supermarket para mamili ng groceries para kina mama. He allowed me. Sinabi rin niyang susunod na lang siya pagkatapos niyang bayaran sa counter ang pinamili namin. Pagkapasok ko sa grocery area ay agad akong nagtungo sa sandwich spread area para maghanap ng peanut butter. I've been craving for peanut butter since last week. Hindi naman ako nagsabi kay Troy dahil ayoko siyang maistorbo sa trabaho. Peanut butter ha? Napaayos ako ng tayo at napatingin sa lalaking nasa harapan ko. Leon. Nakangiting sambit ko sa kanyang pangalan. He smiled at me. And smiled wider when he saw my tummy. I heard about it. Congratulations Mrs. Rivas. Nakangiti akong tumango sa kanya. Salamat. I didn't expect that I'm going to see you here. May kasama ka. Umiling naman siya. Napadaan lang ako para bumili nito. Sabi niya saka ipinakita sa akin ang hawak na yogurt drinks. For my cousins. Actually, kararating ko lang ulit dito sa Metro Manila. I've stayed in Baguio for almost a year. Baguio. I missed Baguio a lot. But that place also reminds me of our painful past. But it's really worth to come there for the second time around. Nang may maalala ako ay napaangat ako muli ng tingin sa kanya. Your dream house. Napagawa mo na ba? He smiled and nodded. It's still under construction pero pwede na siyang tirahan. Ngumiti naman ako sa kanya. I'm so happy for you. I'm happy for you too. Lang sandali pa ay dumating na si Troy. Troy easily recognized Leon kaya agad din niyang inilahad ang kanyang kamay sa harapan nito. Leon accepted it. Sandaling nabalot ng katahimikan sa pagitan naming tatlo pero agad namang napawi iyon nang magsalita si Troy. Leon, I haven't thanked you yet for the good things you've done to Luis ever since. Maraming salamat sa lahat ng mga pagsasakripisyo mo at salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanya noong panahong wala ako sa tabi niya. Salamat sa pagkupkup at pag-aalaga sa kanya. Habang buhay ko yung tatanawing utang na loob sa iyo. Tipid na ngumiti si Leon sa kanya. I just did what I think is right that time. Luis needed someone so I came. Salamat din sa pagmamahal mo sa kanya. I can see that she's really happy with you. I know that the two of you will become a good parent to your twins. I wasn't really expecting that this moment will come. At ang nakakatawa pa roon, sa supermarket pa sila nag-usap tungkol sa bagay na iyon. For some reasons, I felt relieved. Ang gon-gon ng pakiramdam ko habang pinagmamasdan silang nagtatawanan. After the incident in the supermarket, nagkayayaan pa silang dalawa na magtungo sa coffee shop. And I was just there, watching the two of them talking to each other about the things they like and dislike. It's just fulfilling seeing the two people I adore, laughing with each other. It's a rare thing to happen. Did you enjoy talking to him? Lasted Troy while we were on the car. Ngumiti siya sa akin at marahang tumango. Alam mo sa totoo lang, I was wondering why among us two, ako yung pinili mo. I didn't expect that statement from him. We're married for several months pero ngayon niya lang naitanong ang tungkol sa bagay na iyon. Never in my mind I once thought that someday he will be asking me that question. My know why you chose me. I sighed heavily and recalled all the things that we've done together.
Troy Daniel Andel have been friends since we're little. We grow together. We know things about each other that others don't know, even my parents. Ever since we were young, I've considered him as my partner. Hindi ko rin naman inakalang habang buhay ay makakasama ko siya. In terms of choosing between him and Leon, isa lang naman ang sagot sa tanong na iyon. I chose you because I love you more than I love him. Leon is a good man and so are you. But for some reason, I can't see myself marrying him. What I always think is you all the time. That's the reason why I chose you. Hindi siya direktang tumingin sa akin pero nakita kong ngumiti siya. Lang sandali pa ay nakita kong pinupunasan niya na ang kanyang mata. Are you crying? Umiling naman siya sa akin. Sinubukan kong titigang mabuti ang kanyang mukha. His face reddened. Hindi ko na naiwasang matawa. Umiyak ka eh. Nakanguso siyang bumaling sa akin, lako kasi eh. Bakit ako? Natatawang tanong ko. Tumitig siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. What did I do to deserve you? In an instant, naramdaman ko ang pag-iinit ng palibot ng aking mata. I looked away so he won't see the tears starting to form in my eyes. Ikaw nga rin umiyak, natatawang sabi niya. We are indeed best friends. We can't hide the fact that we're good friends before things happened. Troy, sigaw ko sa asawa ko nang maramdaman kong pumutok na ang panubagan ko. Troy, nasaan ka na? In that specific moment of my life, I was nervous. Kauuwi lang namin ni Troy sa bahay dito sa Quezon City. Galing kami ng hospital kanina for my final check-up before I give birth. Hindi ko naman alam na pag-uwi namin ay saka puput-okay ang panubagan ko. If I had known, edi sana hindi na kami umuwi. The thing is, halos 3 days na kasing sumasakit ang tiyan ko. Hindi ko alam kung normal pa ba ito o hindi. But the doctor kept on reminding me that it is pretty normal. Hindi naman siya sobrang sakit. Parang humihilab lang siya at napapadalas na nga ang pagsipa ng mga bata sa loob. Luis, what happened? Tarantang tanong niya pagkarating sa second floor. Bakas ang pangamba sa kanyang mukha. He just went to the kitchen to make me a glass of milk. Paniguradong tinakbo niya mula kusina makarating lang ng mabilis sa second floor. My water just broke, kinakabahang sambit ko. I tried to say those words in the most careful way because I know Troy. Sa aming dalawa, siya pa yung gratby magpanik. Nang makita ko ang hitsura ng kanyang mukha ay agad kong hinawakan ang kamay niya. Don't panic right now kasi nagpapanik din ako. Here's what you're going to do, tawagan mo si doktora at sabihin mong mangganganak na ako. Drive me to the hospital at ipasuyo mo na lang kay Rie o kaya kay mama ang mga gamit na kailangan natin. Naiintindihan mo ba? Humugot siya ng malalim na hininga at saka tumanggaw naman. Nanatili lang ako sa posisyon ko dahil pakiramdam ko ay anytime lalabas ang mga anak ko kapag gumalaw-galaw pa ako. Pagkatapos niyang makipag-usap kay doktora ay inalayan niya na ako pababa ng hagdan. Sakto namang nagsilabasan ang mga helper sa bahay. Gulat na gulat ang mga ito nang makita kami ni Sir Troy. I can see that they're panicking as well. Kaya naman paulit-ulit kong sinasabi na okay lang ako. Luis, tell me if you're okay. I'm okay. Bilasan na lang natin, please. Inutusan ni Troy ang mayordoma ng bahay na tawagan si Rie pati na rin pamilya ko. Bago pa kami nakaalis ay nakita kong kinakausap na nito ang isa sa mga pinatatawagan ni Troy. Dahil hapon pa lang at wala pang rush hour, madali lang naming narating ang hospital. I was being put in the stretcher at mabilis na dinala sa birthing area ng hospital. That moment, walang ibang nasa isip ko kundi si Troy at ang mga batang lalabas mula sa sinapupunan ko. Naramdaman ko rin ang pagbitaw ni Troy sa kamay ko nang tuluyan akong makapasok sa loob. We'll check first the location of the babies. We'll see kung magiging normal pa rin ang delivery. Mabilis na kumilos ang mga nurses na kasama ni Doktora. In my head, alam kong normal delivery ang kambal ko. At pakiramdam ko rin sa pagkakataong ito, hindi ko na kaya dahil talagang lalabas na sila. I feel like there's more water coming out from my vagina that time. Oh my gosh, Doc! Gulat na bulalas ng nurse. Even me, I was shocked when I felt something come out in me.
Lumabas agad yung isa. Agad na inasikaso ng isang nurse ang unang lumabas. In a minute, I heard the baby cried. Oh, the first baby who came out is a boy. Natutuwang sambit ni Doktora. Maya-maya ay nakaramdam ako ng paghilab ng aking tiyan. Push, Louis. And I did what she just said. And another release came in. Oh my gosh, the baby girl, narinig ko ang masayang boses ni Doktora. It wasn't tearing but for some reason, I suddenly feel sleepy. You can take a nap, Miss Louis. Nakangiting sambit sa akin ng isang nurse. And so I did. But even in my sleep, I feel like I am hearing my twins crying. I can't help myself but to smile and even in my sleep I am so happy. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Paggising ko ay tahimik ang paligid. Inilibot ko ang aking paningin at doon ay nakita ko na sina Mama, Rie at Rio na nagkukwentuhan sa isang tabi. Rie. Nang marinig nila ang boses ko ay agad silang napatayo at patakbong pumunta sa tabi ng kama ko. Ate, finally, you're awake. Tuwang-tuwa nitong sambit. Ngumiti lang ako sa kanila. You did so well, anak. Inikat kong muli ang paningin ko sa aking paligid. Ang asawa ko at si Chase, nasaan sila? You must be wondering where Chase and Kuya Troy is. Nakangiti ng sambit ni Rie. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Troy na may bitbit na isang baby. Habang ang kapatid ko naman ay hawak ang isa. Mommy, ito na nga mga babies mo. Nakangiting saad ni Troy. Naglakad siya papunta sa akin at marahang inilapag sa tabi ko ang panganay naming si Tristan at sumunod namang inilapag ni Chase ang babae naming anak na si Luna. I named them as you wish. Tristan Dale and Ria Luna. Saad ni Troy bago umupo sa monoblock chair sa tabi ng hospital bed. Humawak agad siya sa kamay ko. Thank you so much, Louis, for giving me these two wonderful angels. Naiyak nang tumango ako sa kanya. I love you so much, he said. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa kanyang kamay. I love you more. Starting a family is hard. Taking care of your own children is challenging. May mga pagkakataong nahihirapan kami ni Troy sa pag-aalaga ng mga anak namin lalo na at dalawa pa ang mga ito. There were times as well that we don't understand each other. There were quarrels. There were nights when we don't talk because I'm frustrated. But those things never hinder us to talk to each other in the morning. Kung may away kami na hindi na-solve ng gabing iyon, he always makes sure that we're able to talk and discuss it in the next morning. Magkaiba pala talaga kapag mag-boyfriend and girlfriend pa lang kayo kaysa sa mag-asawa na. Every single day you kept on discovering something about him or her that makes you happy or kilig and sometimes makes you feel irritated. Lahat naman ng iyon normal sa mag-asawa. But we're doing great as a couple. Lalo kaming tumitibay at mas nakikilala ang isa't isa sa bawat paglipas ng mga oras, araw, buwan, at taon. Mommy. Napalingon ako kay Tristan nang marinig ko ang pagtawag nito sa pangalan ko. Nakasimangot ito habang tumatakbo papunta sa akin. Narito ako ngayon sa dalampasigan. I took a break from my work for a while para magpahangin. Iniwan ko ang mga bata sa kanilang ama na kara-rating lang galing sa trabaho. I hate daddy. Pag-alit na saad nito sa akin. Agad akong umupo sa buhanginan para mapantayan siya. My twins are now 6 years old. For some reason, nalulungkot ako kapag iniisip kong napakabilis nilang lumaki. Parang kailan lang kapapanganak ko lang sa kanila. Ngayon, 6 na taong gulang na silang dalawa and they were already taking pre-elementary studies. Why do you hate daddy? What did he do to you? I asked. Daddy bought Luna a present tapos ako wala. Napangiti ako nang marinig ang slang accent niya sa Tagalog words. Daddy won't do that. Imposibleng hindi kanya binilhan. Ngumuso ito sa akin at maya-maya ay nanubig ang mga mata. Marahan ko itong niyakap. He's such a baby. He is the crybaby among the two of them. Si Luna naman ay bihira umiyak. Lang sandali pa ay nakita kong naglalakad patungo sa amin si Troy at ang kapatid niya. Kumalas na ako sa pagkakayakap sa anak ko at saka tumayo. Why are you crying? Luna asked Tristan. Nakakunot ang noo nito na para bang naguguluhan talaga sa ginawa ng kapatid niya.
Yamakap sa binti ko si Tristan. I left because daddy said I have no present from him. Nagangat ako ng tingin kay Troy na ngayon ay alang-inang ngumiti sa akin. Pinagtaasan ko lang siya ng kilay. Napansin kong may hawak siyang box na naka-wrapper. Yumuko siya at ngumiti sa kanyang anak. It was just a prank, buddy. Napalabi si Tristan at nagpunas ng kanyang mga mata. Inabot agad ni Troy sa kanya ang kahon. Here, I bought you a present. Thank you, Daddy. Mangiyak-ngiyak pa nitong sambit. You're welcome big boy. Niyakap ni Troy ang kanyang anak. Si Luna naman ay nakatingin lang sa kanilang dalawa. Nang makita nitong nakatingin ako sa kanya ay ngumiti ito sa akin. Nakita ko tuloy ang bungi nito sa pagitan ng kanyang dalawang ngipin sa ibabang parte ng kanyang bibig. Nang tumayo si Troy ay agad siyang hinalikan sa pisngi. Hey, best friend, natatawa niyang sambit. Pabiro ko siyang sinuntok sa braso. Hinawakan niya ang braso ko at hinayla ako palapit sa kanya para may akap niya ako. I love you, Rickela Luis. Marahan kong hinaplos ang kanyang likuran. I love you, Troy Daniel. I answered back. Who would have thought that me and my best friend ended up as each other's partner in life? Parang noon ay matalik na kaibigan lang ang turing ko sa kanya, hanggang sa naging boss ko siya. Sino rin bang mag-aakala na magiging malaking parte sa aming puso ang El Nido? From being my boss, he became my fiancé. And from being fiancé, he became my husband and the father of our children. He is a good father to our kids and a good husband to me. Pakiramdam ko ay wala na akong mahihiling pa. Ang gusto ko lang ay makasama ko siya kahit ano pang pagsubok ang dumating sa buhay naming dalawa. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at nagsusubaybay tuwing upload. Mag-iingat po kayong lahat.